Hindi inasahan ni Mrs. Amanda Montenegro na kahit dumanas ito ng kahirapan sa buhay noon ay hindi ito sumuko sa buhay para lang makamit ang rurok ng tagumpay. Tunghayan natin ang nakaka-inspire na kwento sa buhay ni Amanda kung paano niya nalabanan ang kahirapan. Isang simpleng dalaga lamang itong si Amanda. Nag-isang anak kaya naman mahal na mahal ito ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kasamaang palad ay isang hamak lamang na magagawa ang magulang nito. Kaya naman para may pagpatuloy ni Amanda ang pag-aaral ay kailangan niyang makapasa sa isang scholarship program. Nang sa ganon ay alawas lamang at project na lamang ang kanyang kailangan. Bata pa lamang noon si Amanda, pangarap niya nang makasakay sa barko at libutin ang mundo. Kaya naman sumagi sa kanyang isipan na kumuha siya ng kursong BS Marine Engineering. Alam ni Amanda na hindi biro ang ganitong kurso. Kaya naman malaki ang kanyang pasasalamat dahil kabilang siya sa nakakuha ng scholarship program. Matalinong bata itong si Amanda, laging naunguna sa klase. Kaya naman nakasigurado siyang balang araw nga ay makamit din ito ang pagiging seawoman. Ngunit karamihan sa mga matatalino ay nagiging mahina pagdating sa pag-ibig. Oo, umibig itong si Amanda sa anak ng isang asendero. Hindi kasi maiwasan na mahulog ang loob niya dito, lalo na at lagi siya nitong sinasabay sa pagpasok sa paaralan. Kaya naman hindi niya namalaya na unti-unti na pala siyang nahulog sa binata. Isang umaga noon walang pasok sa paaralan, kaya naman tumulong itong si Amanda sa gawaing bukid. Kaya napag-isipan ng dalaga na sumunod na lamang sa bukid para kahit papaano ay makatulong sa kanyang pamilya. Pero habang nasa daan ito ay nakasalubong niya itong si Lorenzo nang minsang nakasakay ito sa kanyang magarang sasakyan. Amanda, saan ka pupunta? Kumusta yung panligaw ko sa'yo? Naku, Senyorito Lorenzo, nakakahiya po sa inyo. Alam kong isa lamang kaming lupa at langit ho ang pagitan natin. Amanda, dahil ba sa langit kami, wala na akong karapatan para umibig sa'yo dahil kayo ay mahirap lang? Mahal kita. Alam ko rin na mahal mo rin ako, hindi ba? Lorenzo, oo, mahal kita pero walang patutunguhan itong nararamdaman ko sa'yo dahil basura lang ako sa tingin ng mga magulang mo. Makinig ka, Amanda. Kahit ano mangyari, mamahalin kita. Tara. Ang mas mabuti pa ay sama mo muna ako para mamasyal. Ako nang bahalang kumausap sa mga magulang mo. Wala namang nagawa itong si Amanda dahil hindi niya rin kayang lampasan ang pagkataon na makasama itong si Lorenzo. Hindi lang isang beses na palagi silang magkasama ay nasundan pa ito ng maraming pagkakataon. Hanggang isang araw nga ay may nangyari sa kanilang dalawa. Ito ang kinakatakutan dahil baka magbunga ang pangyayaring iyon. Hindi nga nagkamali itong si Amanda dahil lumipas lamang ilang linggo ay nahalata niyang tila may pagbabago sa kanyang katawan. Dahil hindi siya dinatnan ng buwan ng dalaw. Pinagtapat ng babae kay Lorenzo na marahil siya ay nagdadalang tao. Talaga, Amanda? Congrats! Sino ang ama ng batang yan? Lorenzo, ano bang pinagsasabi mo? Siyempre, ikaw ang ama. Nakalimutan mo na bang may nangyari sa atin? Amanda? Agad-agad? Hindi ba isang beses lamang iyon na may nangyari sa isang dalawa? Lorenzo, ano bang ibig mong sabihin? Amanda, oo, mahal kita pero hindi pa ako handa sa ganyang mga bagay. Amanda, alam mo naman hindi ba na malapit na ako magtapos sa kolehiyo? Baka malaman ito ng mga magulang ko at hindi na ako matuloy sa ibang bansa. Lorenzo, paano ang scholarship ko? Paano naman ang pangarap ko na maging isang marine engineer? Yun lang sana ang paraan para makaahon kami sa kahirapan. Pero ngayon, wala na ang lahat ng pangarap ko. Lalo na at malalaman din ito ng mga magulang ko. Amanda, huwag kang mag-alala dahil susuportahan ko naman ang batang iyan. Basta ang hiling ko lamang sa iyo ay ilihim mo na natin ito sa parents ko dahil paniguradong mawalan din ako ng allowance at higit sa lahat ay hindi ako mapagbigay sa iyo. Simula sa araw na iyon ay hindi na nga nagparamdam itong si Lorenzo.
Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag, nalaman nito na magulang ni Amanda. Labis naman ang pagagalit ng kanyang ama sa nabalitaan na halos nasayang ang kanilang pinaghirapan sa kanyang anak. Pa, Ma, patawarin niyo po ako. Alam kong hindi ko na maibalik pa ang inyong tiwala sa akin. Amanda, binigo mo kami. Ang mabuti pa, itigil mo ng pag-aaral mo. Sa halip ay pagtuunan mo ng pansin ang magiging anak mo. Kasalanan mo to eh. Hindi kami nagkulang sa paalala sa iyo. Pero wala na kami magagawa dito. Ang mas mahalaga pa, ang buhay na sinapunan ng anak mo. Gusto mo naming lusobin itong si Lorenzo dahil galit kami sa kanya pero wala kami magagawa dahil baka matanggal kami sa trabaho. Lahat tayo dito. Mas lalo tayong mahirapan sa buhay. Tuloy na ngang isinilang ni Amanda ang isang sanggol na lalaki. Ngunit ang pangako noon ni Lorenzo ay hindi ito natupad. Kaya naman mag-isang itinaguyod ni Amanda ang anak nitong si Diego. Masakit para kay Amanda na isiping siya lamang ang ama at ina ng kanyang anak na si Diego. Ganun pa man, laging sumasagi sa isipan ng ginang na kailangan niyang maging matatag para sa kinabukasan ni Diego kahit walang tulong na magmula sa kanyang ama. Lumipas na mga taon ay nagsimula na mag-aaral itong si Diego sa elementarya, high school at hanggang sa kolehiyo. Hindi matumbasan ang siyang naramdaman ni Amanda dahil nakapasok ang kanyang anak bilang isang scholar sa kursong kanyang kinuha. Si Diego Montenegro ang nagpatuloy sa naudlot na pangarap noon ni Amanda sa kanyang sarili bilang isang marine engineer. Ma, baka ilang buwan din akong mawala dito dahil kailangan ko mag-apprentice at pagkatapos nito, makapasok na ako sa trabaho. Anak, Diego, basta para sa kinabukasan mo. Narito lang ako anak, palagi nakasuporta sa'yo. Mamimiss kita anak. Alam mo namang mula bata ka pa hanggang ngayon, ikaw lang ang lagi kong iniisip. Hayaan mo ma, mas galingan ko pa ang trabaho at ang lahat ng iyon ay para sa iyo, para sa ating dalawa. Mula noong nag-apprentice hanggang sa tuluyan nakasampa si Diego sa barko ay hindi na ito nagparamdam sa kanyang ina. Samantalang labis naman ang panguli ni Amanda sa kanyang anak. Amanda, ano ba nangyari kay Diego? Bakit hanggang ngayon ay hindi na siya nagparamdam sa atin ng mama mo? Alam mo Amanda, sana hindi siya katulad ng kanyang ama na bigla na lamang umalis at tinalakuran ang responsibilidad. Pa, hindi ganon ang ugali ni Diego. May isa siyang salita at hanggang nabubuhay pa ako, maghihintay ako sa kanyang pagbabalik. Amanda, paano naman kami? Bakit hindi na namin siya makita pang muli? Si Diego, matanda na kami ng mama mo. Basta Amanda, ano man ang mangyayari, huwag kang sumuko sa buhay. Maraming salamat pa at mama. 5 taon nga ang lumipas, iniwan na nga ng magulang itong si Amanda dahil na rin sa katandaan. Halos wala na ang mga taong malapit sa kanyang buhay. Isang araw noon, labis ang paggulat ni Amanda dahil may dumating na delivery na nakapaloob dito ang isang mahalagang sulat at tiket para patungong ibang bansa. At ang sulat na iyon ay nagmumula kay Diego Montenegro. Mahal kong ina, humihingi pa ako sa inyo ng tawad dahil ngayon lang ako nagparamdam sa iyo. Miss na kita, kaya ngayon samahan mo ako sa aking journey. Libutin natin ang buong mundo. Ma, hindi ba iyon naman ang gusto mo noon pero hindi ito natupad dahil sa akin? Labis na napaiyak itong si Amanda, inakala niyang hindi na matutupad ang pangyaring iyon. Kaya naman agad siyang nagligpit ng mga gamit dahil bukas na mismo ang kanyang biyahe. Kinabukasan, habang nasa biyahe itong si Amanda na malapit na ito sa port, nakita niya ang isang international cruise ship at ito ang barkong kanyang sasakyan na nakasad sa tiket. Dala-dala ni Amanda ang isang maleta habang nakasuot lamang ito ng isang simpleng kasuotan. Pagkatuntong pa lamang sa barko, alam niyang isang espesyal na barko iyon dahil karamihan sa mga nakasakay dito ay ang mga mayamang tao o di kaya mga sikat na personalidad. Habang nasa loob itong si Amanda sa barko, karamihan sa mga tao ay nakatingin sa kanya dahil
iba siya sa mga ito. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang empleyado at humingi siya dito ng tulong para makarating sa kanyang kwarto. Laking gulat ng empleyado dahil ang kwartong iyon na para sa kanya ay isang pinaka-espesyal na kwarto sa loob ng barko. Bibihira lamang ang naka-afford sa kwartong iyon, karamihan sa mga turista na nakasakay dito kahit mga bilyonaryo ay nasa class A lamang na kwarto. Naku madam, alam niyo ba na ito ang pinaka-espesyal na kwarto sa barko? Iho, tawagin mo lang akong Amanda Montenegro. Montenegro? Parang pamilyar sa akin ang apelyido niyo ma'am. Pero dumito muna kayo, kukunin ko man ang susi niyo. Umalis na ang lalaki habang nasa gilid lamang sa kwarto itong si Amanda. Hindi maiwasang maraming dumadaan sa hallway ng barko at napatitig sa kanya. Ang ilan dahil alam nilang espesyal ang kwartong iyon, samantalang isa lamang matanda ang nasa gilid nito at tila hindi na babagay sa kwartong iyon. Excuse me po manang, pwede bang wag mong iharang yung maleta nyo dito? Nakakabulahaw kayo sa ibang mga pasahero. Iha, dito kasi ang magiging kwarto ko. Ayon sa staff sa barko na ito. Manang, sigurado ka ba sa pinagsasabi mo? Gaano ba kalaki ng pera mo para makapasok sa kwartong iyon? Samantalang kami nga, dito lang sa class A lamang. Baka naman nanalo ka lang ng raffle, di kaya loto at ikaw ang maswerteng napili. Napatawa na lamang ang ilang taong napadaan sa hallway. Medyo nabagot na itong si Amanda dahil hanggang ngayon, hanggang sa oras na iyon ay hindi pa rin dumarating ang staff na tumulong sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang lalaki. Naku ma'am, pasensya na ho kayo at medyo natagalan ako. Pinatawag po kasi ako ng kapitan namin at ngayon ako nakabalik dito. Mister, talaga bang mas inuuna mo pa ang matandang iyan kaysa sa amin? Nagbabayad kami ng malaking halaga para lang makasakay sa barkong ito. Naku ma'am, pasensya na po kayo pero isa kasing espesyal itong si Ma'am Amanda sa barkong ito. Labis naman ang pagtataka ni Amanda sa nabanggit ng lalaki sa kanya. Maya-maya pa ay may narinig itong boses si Amanda. Ladies and gentlemen, maraming salamat po sa inyong pagsakay sa barkong ito. Tiyakin po namin na magiging maayos at ligtas ang inyong paglalakbay. Nagpasalamat din ako dahil sa barkong ito, dito rin nakasakay ang aking ina. Sinakripisyo niya ang kanyang pangarap para sa akin noon. Sa kabila man ng ilang taon namang hindi magkikita. Ma, salamat sa lahat. At ito na ang pangarap mo na makalakbay sa ibang bansa. Ako si Kapitan Diego Montenegro, ang nagsabing maligayang paglalakbay sa ating lahat. Laking gulat ni Amanda dahil si Diego pala ang may planong lahat ng ito. Ma'am, kayo pala ang ina ni Kapitan Diego Montenegro. Pasensya na kayo dahil pinaghintay kayo dito. Nagmunta kasi ako sa kanya noon para ipalam ko sa kanya na magkaapelido kayong dalawa at napag-alaman kong siya pala ang anak nyo. Pumasok na po tayo sa loob ma'am. Samantalang hindi naman mapaniwala ang mga taong nakarinig dito. Labis silang napahiya dahil sa kanilang pangusga kay Amanda dahil siya pala ang ina ng kapitan ng barko. Matapos ng ilang oras ay nagkita na nga ang mag-ina. Diego, anak, biruin mo sa tagal-tagal ng panahon. Heto ka na. Ma, kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa pagsakripisyo mo sa akin, wala ako ngayon dito sa kinalagyan ko. Maraming salamat ma. Kaya wala ngayon ma. Samahan mo akong ikutin natin ang mundo. Hindi ba yan naman talaga ang pangarap mo? Anak, sapat na sa akin na makita kitang muli. Sapat na sa akin na makita kita na naging tagumpay sa buhay, sa karir mo. Nagyakapan ang mag-ina dahil sa sobrang sayang naramdaman. Minsan, sa buhay natin, kailangan nating magbigay daan sa iba. Kailangan nating isuko ang pangarap, lalo na para sa kapakanan ng pamilya. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Sana'y naibigan niyo ang ating munting kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay and keep safe always. Maraming salamat at paalam.